So, yeah. Yeah. Saktong-sakto ang pili ng Kagura dito. And, okay, parang on the roll ka sa mga analysis mo, Kuya Rabi. Ano yung kutob mo sa Kagura pick dito ng Bren Esports? Yun yung ba yung tamang pick para sa lineup nila? Actually, dalawang cloud yung lumabas. Oh, eto na Pilipinas kung hindi nyo nakita. Dalawang cloud ang pinili ng Pinas. Hindi, yes. Well, nag-error lang yung ano. Kagura nga yun. Going back doon sa tanong mo, Reptar, kung anong sa tingin ko, I may say, this is by far the best na naging draft ng Burmese School. Yes. In terms of, kailangan nila yung aggression nila na ginawa. Real talk muna. Nung game number 1, kailangan nilang i-continue yun, pero kailangan medyo mas polish. Yes. Less mistakes. Alam naman natin na ang gagawin nila dito is trying to shut down Carl TC. Ngayon, ang difference, Flap TC dito, Yuzhong siya, hindi siya katulad ng Basha kanina na makakaresponde agad-agad. So, it's all about Burmese School early game, pero hindi nila pwedeng hantayin yung power spike ng Bren Esports, which is mid to late game. M2 Mobile Legends Bang Bang World Championship. Kuya Rob DZ, it's game number 3 as Bren Esports. Sila ang may lamang dito sa series natin. 2-0 laban sa Burmese Schools. And that's perfectly said there, Kuya Rob, na yung lineup dito ng Burmese Schools is one of the best versions of a draft na nakita natin galing sa kanila in this series. Tignan mo, yung aggression na pinapakita dito ni Kid, alam niya na meron siyang burst damage na kaya tunawin dito si Carl TZ or maybe si Few kung pumasok siya, and na-disrupt nila yung farm dito ng Bren Esports ni Carl TZ. Hindi pa nga siya naka-purple buff dito. Oo, yung Soul Bloom na damage doon ng Matilde, almost half HP kagad yung bawas doon sa Claude. And, well, na-realize din naman yun nila Carl TC. That's the reason why they moved towards the orange buff. There's no sense na makipaglaban pa doon sa kanilang purple buff. Might as well try to get other objective dito as maybe and Kid, ganito lang yung talagang gagawin nila is pahihirapan nila dito si Carl TC to get his farm. Meanwhile, si Ace dito medyo libre ang pagkuha ng kanyang mga farm. Tignan mo naman si Few. Guys, this is something new for Few. Benedetta in the mid lane na ginagamit dito ng idol ng mga kids. Si Rebo, actually, ang gumagamit ng Kagura sa side lane. Oo, this is a different type of role para sa isang Benedetta is as the mid, as like a support ngayon dito on the road. Pero it makes sense din naman Ito si Rebo dito, he could be able to sustain naman itong show na to on the bottom lane and even yung Yuzhong doon ni Flap TC. So, it's a waiting game talaga dito. Kuya Reptar dito for the side of Bren Esports. Meanwhile, for Burmese School, kailangan nilang ituloy-tuloy itong aggression. As in the first 2 minutes of the game, tingin ko, they're doing a very good, great job. Hindi pa lang sila nakakakuha ng pick-up, pero they have to force the first turtle fight. They need to get the lead sa umpisa. And yun nga, level 2 pa lang dito si Maybe. Same with Lusty, pero si Fio makikita dito ni Maybe. Pinagamit na nga ang spiral strangling niya. Si Ace, inuna na ang pagong dito, pero ang Bren Esports, malapit lang sila. Si Carl TZ dun na sa bottom lane, but that's just going for the crab coin. Alam ng Bren Esports dito na hindi pa pwede mag-all-in ang Burmese Schools. So dinadahan-dahan lang muna dito, pero it's gonna be a problem na si Flap TZ. Medyo nabawasan na, pero dito sa gitna, that's gonna be a knock by Ruby DD. At si Lusty nakapag-zone out dito. And wala nang ultimate dito. Ang lapu-lapu. So may konting laman dito ang Bren Esports kung lalaban sila. Oo, pero also medyo mahihirapan din dito mag-contest yung Bren Esports So ano to parang ang nangyayari dito medyo cha-cha yung laban dito ng dalawang team na to. Dito mo mapapansin yung na hindi na yung aggression na ginagawa ng Burmese School, even yung mga dating laban nila with Bren, medyo nababawasan. Kumbaga, nagiging mas maingat sila. Wherein dapat kasi mas aggressive sa ganitong klase ng lineup So probably baka nagme-make sense nga na baka nga tensyonado ngayon ang mga players ng Burmese School. Lusty, papasukin. Nakakabigay na ng impormasyon dito. Malapit na siya mag-level 4. Alecto final blow doon sa turtle, pero ang Burmese Schools na nakukuha ng pag-oong. Lusty, nabawasan na. At si Q ang mahuli dito. Flap TZ, sinusubukan niya kalabanin to with the Yuzhong. But here comes Flap with the kill. That's gonna be a trade. 1-for-1. Pero si Flap ang nababawasan. Ace and Kid, hinahabol si Flap. But the lifesteal and the Shaw Essence is there for Flap TZ. And mukhang makakatakas ang Dragon ng Pilipinas as Few and Maybe go down for both teams. Yes, bro, yun nga lang dito, Kuya Reptar, pwedeng makuha yung first turret here on the top lane as per Lusty and Flap TZ trying to defend here. Sama mo na si Few, even with Rebo. Walang minion wave ngayon dito ang Burmese School. Ang lalim
Sobrang lalim mo, D, pero nakagawa siya ng damage dito. Kid and Ace going for the crab coin and no kills, pero isa! Nahuli at napitas dito si Carl TZ. And that is gonna be a 2-for-1 lead right now for Burmese Ghouls. As uy, nahuli pa si Lusty. Oh my. Si D, nagalit na dito si D, naririnig niya yung mga sinasabi natin sa kanya na okay, hindi daw ako magaling mag-dragon. Sige, subukan ko nga yung isa sa mga bayani ng Pilipinas. Ginagamit yung Lapu-Lapu. Pero Bren Esports hindi nila papayagan na matalo sa Lapu-Lapu dito ng Myanmar. Unfortunate turn out of events talaga dito, Kuya Reptar. Na-pick off doon si Carl TC, na-pick off din doon si Lusty. Pero ito, yung Imperial Justice, hindi tumama. Hindi nga tumama doon, pero si Kid dinaretso doon si Carl TZ blazing to wet. Pero tingnan mo yun naman yung damage dito ni Kid. But Flap TZ coming in, and that's gonna be a kill secured by Ribo. Still playing really well here for Bren Esports. Few muntika na nga, pero nakatakas siya. Burmese Ghouls mukhang na surpresa nga dito ang Bren Esports sa aggression nila. Pero wag natin kalimutan ang nangyari sa first game. Ito ang nangyari. Burmese Ghouls had the lead. Nakakomeback ang Bren Esports. Hindi imposible yon dito sa game number 3. Hindi talaga imposible ang comeback dito. Pero as per Bren Esports, they really somehow to make a punch dito laban sa Burmese Ghoul. Ito lang yan Kuya Reptar Burmese Ghoul, alam natin na they are very strong on the early stages of the game. Pero if this momentum keeps up until makuha yung unang Lord or let alone makuha yung pangalawa, Bren Esports, they have to find a way kung paano rin pasukin dito yung mga backlanes ng Burmese Ghoul And I may say dito Kuya Reptar, ang magiging sagot nila dito is about Flap TZ, about Lusty, getting the setup na kailangan. At ito pa, si Ribo, look at the yin yang overturn na may connection dito sa Fatal Links as two members from the Burmese squad. Apo, alam natin masakit din yung damage niya. But what Bren Esports has is good control. As long as hindi mahuli si Ribo, as long as hindi masyado mapitas na maaga si Lusty, and as long as si Few, napapabayaan lang umikot-ikot sa team fight. Pero as per Carl, yes, he actually get picked off doon with a combination ng skills ng Cho and as well ng Sylvana. I may say dito, mga kaibigan, uncontested pa rin dito ang Claude dito ni Carl TC. And ang kailangan lang naman na talagang gawin dito is just i-prolong itong game na to Kasi into the late game, it could be potentially out-damage dito ang Burmese Ghoul. Kasi kung titignan mo rito si Few, this is a Benedetta support. Yeah. And halos lahat sila dito could potentially get damage. Kumbaga si Lusty rito, siya na yung pinaka-top parang apat yung pwedeng mag-transition into a carry dito sa Bren Esports. And exactly, Lusty and Flap TZ lalaban sila. There goes the Imperial Justice, pero yung kadenong ginto dito ni Lusty ay nagamit na. That is the Black Dragon form of Flap TZ. So parang Burmese Ghouls, nag-bait out lang sila ng mga abilities dito knowing that gusto nila mag-push. Mahuli dito ng Cometic Lance si Ribo. But Ribo is gonna be able to get away si Few. Muntika na. And yung Benedetta na mid laner dito ni Few ay medyo nahihirapan. That's testament yan sa Burmese Ghouls naman. Respeto sa Bren Esports. Nagawa nila yung kailangan nila gawin para mahuli. And nahuli nga si Flap TZ naman dun sa bottom lane. Burmese Ghouls, mukhang nagising na nga sila dito, Kuya Rob TZ. Honestly, buti na lang hindi pa magre-respond yung Lord kasi this is gonna be a good a good time for the side of the Burmese Ghoul to take the Lord whenever si Flap TC ay wala sa Bren Esports. Pero so far ngayon dito, Kuya Reptar, ang ganda ng early game na ngayon ng Burmese Ghoul. Few barely getting out alive doon. Oh no. Kaya ba? Okay lang. 2-0 lead naman Hindi pa naman natin kailangan isulat na pupunta tayo sa Game 5 Are you counting na matatalo dito ang Bren? Hindi. Sinasabi ko lang dito na easy lang. Kalma lang tayo, Pilipinas. For sure, kalmado lang ang ating mga tropa or yung mga Filipino fans natin dyan as they all know din naman na yung draft ngayon ng Bren Esports is really a scaling lineup. They could all get damage onto the late game. Kailangan lang nila makakuha ng mga magagandang trade-off dito sa Burmese Ghoul.
Yeah. Huwag silang masyado munang mag-assist. Hayaan nyo muna itong Burmese Gold to take the aggression and hold it from there. Imperial Justice na pinasukan na dito ni maybe si Carl TZ kasi gusto niya kunin yung purple buff. Si Nako! Ace na nakukuha. Pero ito na ang Brand Esports. Ginamit ang Black Dragon form pero ayaw mapunish ng Burmese Goose. Hindi sila lumalaban. Burmese Goose back off. Brand Esports kailangan rin nila mag-back off dito. And I like what Burmese Goose are doing. Ano ba sinasabi ko? Hindi ko gusto yung ginagawa dito ng Burmese Goose na invadan dito si Carl TZ. And umabot na sa punto dahil sa push ng mga tore ng Burmese Goose na hirapan na mag-farm dito si Carl. Pero alam mo, ang pinakamagandang nangyayari or ginagawa ng Brand Esports dito, si Few, ginagamit niya yung kanyang Electro Final Blow para sa mga minion wave. Oo. Ito rin yung isa sa nagiging rason kung bakit hindi maka-complete snowball ang Burmese Goal eh. Yes, lamang sila rito around what? 6,000-7,000 lead. Against Bren Esports, pero hindi nila ma-choke out ng mga resources ang Bren Esports kasi hindi sila basta-basta makapush kasi yung mga minion inuubos dito ni Few. So ngayon, Burmese Gold, they have to take it somehow slow. Yep. Pero they have to take the first lore dito and makikita mo dito sa mapa dito, Kuya Reptar, iniikot-ikutan na ngayon dito ng mga members ng Burmese Gold. Zone out na nila, naghahanap sila rito. Ina-anticipate nila that alam ng Bren Esports na susubukan nilang kunin yung Lord. So maghahanap sila rito ng pick-off before they actually try to take the Lord. Or baka simulan na nga ngayon to ni Ace. Okay. Here comes Ruby DD. Pupunta siya sa top lane kasi nakita niyo yung Benedetta ni Few. Won't be able to go for a deep push. Bren Esports gets to bait out. That's gonna be a good zone out. Pero sila si makakapasok sa Lord. The Lord resets Flap TZ. Ang dami-dami sa nakuha niya dito. Black Dragon form. Kinubit niya si Kid. Pumasok. Pero masyado malalim dito si Kid. Killing spree para kay Ribo. Hindi nakapunta sa kay Carl TZ yung kill. But Bren Esports, that could have been really bad for them ha. Pero masyadong malalim ang pasok doon ni Kid with the circling eagle. Bren Esports nakagante ng isang kill doon. Good news for Bren Esports that hindi ganon kalalim yung minion wave doon sa may top lane. Kasi ito ngayon na magiging problema ngayon ng Bren Esports eh. It's good na na-pick off nila doon si Kid. Na-cancel ngayon yung pagkuha ng First Lord. Pero kasi ito pa yung isang dilemma ngayon dito for the side of Bren Esports eh. Itong show na to, there's always a possibility to do side lane pushes. Pero ngayon, Burmese Gold, they're trying to get the First Lord. Ang tanong, makukuha ba? Yes, ang sagot! Ang sagot ay ang Bren Esports ay lalaban dito. Carl TZ with a blazing duet. Pero wala siya napitas. Nahuli pa nga ni Ruby DD si Carl TZ dito. And oh no! Tatlo ang nawala sa Bren Esports. Flap TZ ang nakuha din doon. And with the Lord marching in, Bren Esports, this is the biggest lead that Burmese Ghouls has had the entire series. Oo. And again, mukhang nagising na nga ang Burmese Ghouls. Sabi nga nila, Grand Finals to. Hindi kami mahiya ng Bren Esports dito. And mukhang gusto nila tapusin, Kuya Rob. Mukhang matatapos nga nila to. Pero disiplinado naman ng mga tropa natin from Myanmar as they took down 2 base turret dito ng Bren Esports as the Lord is so healthy pa ngayon. Reptar, pero yung Fatal Link sa apa. Yan pa, nagamit dito. Few na Electro Final Blow. Nawala dito sa Bren Esports. Lumalaban pa. Dupit-depends na sila. Pero yung damage dito ng Lord na masyado mataas. Tatlo ang nawala sa Burmese Ghouls. The defense is successful. Bren Esports, muntikan na. Burmese Ghouls lose 3. Kailangan nila mag-reset. Bren Esports, humihinga pa at lumalaban pa dito, Kuya Rob. Pero Reptar, undeniably, look at the instant replay. Ganito nagsimula yung laban. 2 tore, nabasag na agad dito ng Burmese Gold. Then, yung Lord, buong-buo pa doon. Maganda yung Fatal Links. Yes, napatay doon si Lusty. Unfortunately, naubos sila doon ni Carl TZ. Pero kailangan ngayon kumuha ng map control ng Bren Esports. Look at the, once again, going 1v1 dito kay Flap TZ. Oh no! Kuya Reptar, alam natin maganda yung naging teamfight nila doon. Pero yung mga tore nila naman ang naging kapalit nung 3 kanilang napatay. But Carl TZ going Blazing in. duet! Kid, muntikan na nga mahuli doon. Lasting, nagamit na yung Fatal Link, so hindi na niya magagamit Imperial Justice. Here comes the cutoff coming from Burmese Ghouls. And there goes the Electro Final Blow. Isa lang ang nahuli dito. That's gonna be Carl TZ, pero Bren Esports are still pretty healthy. Flap TZ. Oh no! Nahuli!
ng Burmese Ghouls. But tingnan natin kung ang Bren Esports makakadepensa na naman. They still have Lusty, they still have Few, they still have Rebo, they have good crowd control, good damage as Few nakita ni Ace. Pero ang Burmese Ghouls straight to the base. That is a 2-1. And ladies and gentlemen, masasabi na natin, we have a grand